Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nasasagap niyong energy ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin muna kung ano ang card mo. Ang nasasagap mong energy ay positibo. Hindi ka basta-basta nag-give up sa sitwasyon. Humahanap ka rin ng paraan kung paano mo masusolusyonan yung mga problems mo. At saka, nagpapakatatag ka sa situation. Ikaw yung nagkokontrol at saka ikaw din yung may power kung ano yung dapat mong tanggihan at saka ayunan. Yung card naman ng person mo ang alamin natin. Ito yung nakita ko, 10 of Cups. Itong card ng person mo ang nagsasabi na stable at secure ang relasyon or ang pamilya. Napaka-importante sa person mo ang happiness, maliit man ito or malaki, lalo na kung patungkol sa pamilya. Marunong din siyang makibagay at saka bumalanse kung ano yung sitwasyon na kinakaharap. At saka sa card na ito ipinapakita na anuman ang gender ng person mo, mas gusto niyang nakakapag-relax sa bahay. At saka anuman ang problema na pinagdaraanan niyo ng person mo, ay malalagpasan niyo ito. Kasi marunong siyang makisimpatya or sumuporta. At saka sa card mo, ang ilan sa inyo nasisisi ka o nadadamay sa problema ng iba. May posibilidad na problema ito sa career o negosyo na ginagalawan. 4 yung mystical card na aalamin natin. At saka binibigyan ka ng warning ng card mo na mag-ingat sa chismis, huwag makisali para hindi sa iyo maibunton yung sisi or hindi ka madamay. Itong being bound, base sa booklet, sumubok ng bago or maging creative sa buhay. Huwag kang matakot sa komento ng iba kasi ito yung magtuturo sa iyo ng tama. Itong inspiration naman, mas lalo kang maging inspire at saka maging creative sa lahat ng ginagawa mo. Mag-focus sa sariling improvement. Itong afterlife naman ang nagsasabi na guided ka ng spirit guide mo or ng mga namayapang loved ones. Meron ka ng bagong sisimulan para makaalis sa mga negatibong sitwasyon. Itong eternal self naman ang nagpapahiwatig na ang misyon mo sa buhay kung saan ka magiging masaya. Naka-2 cards ka na merong person na pipigil sa iyo para sa mga bagay na gusto mong gawin. Pero, mas isipin mo kung ano yung tingin mong magpapaunlad sa iyo. Itong card mo na ito, alamin natin kung bakit yan ipinakita. Ang card mo ay 9 of Cups in reverse, Queen of Wands, at the Wheel of Fortune. Naku, yun nga talaga kasi sa cards mo, meron kang pangarap na gusto mong magkatotoo.
pero napipigilan ka or pinipigilan ka. Yung mga minamanifest mo sa buhay ang magbibigay sa'yo ng magandang kapalaran. Ikaw yung magdesisyon para sa sarili mo. Kasi magiging pabor sa'yo yung sitwasyon kahit na magkaroon man ng delay. Magkaroon man ng opinion ang iba, ang last decision kailangan magmumula sa iyo. Nakatatlong cards ka na para sa pabor na kapalaran. Sa career, ang ilan sa inyo hindi maganda yung sitwasyon mo sa trabaho or ang ilan hindi ka pa makahanap ng trabaho. Kasi may mga taong sinisiraan ka at saka yung bang minimenos yung kakayahan mo. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa kanila, mas bigyan mo ng pansin yung sarili mo. Nakikita ng langit kung ano yung nangyayari sa iyo kaya bibigyan ka ng magandang kapalaran at positibo. Kaya hindi dapat pansinin yung ibang tao kasi magiging busy ka sa sarili mo. Yung bang patungkol sa career na merong promotion or magkakaroon ka ng bagong trabaho, ang ilan naman yung negosyo mo, mapapalawak mo. At saka kung ano yung pangarap mo, yun yung sundin mo. Ang ilan na nasa relationship, kung hindi ka kontento sa relasyon nyo, yung person mo, masaya siya sa iyo. Itong card naman ng person mo ang alamin natin. Pero ituloy ko lang. Unti-unting umiinit yung relasyon nyo ng person mo at saka maraming pagbabago na mangyayari sa relasyon na pabor sa iyo. Ang ilang single, gusto mo na mag-focus muna sa sarili na mapaunlad ito. Pero darating yung person na magpapasaya sa iyo. Ito yung chance mo na bigay ng universe para sa love. Deserve mo maging happy. Kaya ito yung ibinibigay ng universe sa iyo. King of Cups, Queen of Swords, Four of Pentacles. Napapansin ko lang guys sa mga cards mo, pinakita dito sa card ng person mo kung gaano kanya kamahal, kung gaano ka kaimportante sa kanya. Mukhang swerte ka sa love, pero hindi ka swerte sa mga kaibigan. At saka, ang nasasagap na energy ng person mo ay love. Love para sa iyo, na protektahan ka, at saka mas gusto niya na ikaw yung masunod or magdesisyon sa relasyon nyo. Kasi energy niya at saka energy mo ang ipinapakita niya sa card niya. Sa mga decisions sa financial, kayong dalawa yung nag-iisip. Sa financial, very supportive yung person mo na hindi lang pang emosyon yung napupuno niya, kundi yung security sa financial. Card ito ng person mo pero ang ipinapaliwanag niya kung gaano ka kagaling dumiskarte pagdating sa financial na nababudget mo ito ng tama. Kaya ang ilang Gemini hindi nagkukulang, hindi rin naman sumusobra. Kumbaga may sapat para sa financial. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na may mga katangian na gusto mo. Pero iiwasan mo itong potential person na ito kasi meron kang negative na sitwasyon o relationship sa nakaraan. Pipiliin mo na mas mag-enjoy sa buhay na single. Sa mga nasa relationship, binibigyan mo ng prioridad yung family at saka mga kaibigan. Pero kahit napaka-open mo na person sa ibang tao, ay pinoprotektahan mo pa rin yung sarili mo, lalo na sa relasyon. Kaya matibay yung relasyon nyo ng person mo kasi hindi ka nagde-decide ng para sa sarili lang, kundi inaalam mo din kung ano yung opinion ng person mo. Ang warning ay iwasan yung kompetisyon sa relationship.
Queen of Pentacles in reverse, Three of Pentacles in reverse, at the Death. Magaling kayong mag-handle ng person mo sa relasyon na ang ibang tao nagkakaroon na ng maling akala. Pwedeng kaibigan mo to, o kaya in-laws mo, o kaya anak mo. May person na hindi na magbabayad ng utang, meron namang person na patuloy na aasa sa iyo ng suporta sa financial. At saka, meron din person na nakikitang maayos naman kayo, kaya hindi na siya mag-aaral or hindi niya naseseryosohin yung mga ginagawa niya. At magdedesisyon ka na tutuldukan mo na ito. Kasi sa unang cards mo pa lang hanggang dito, may mga desisyon kang gagawin. Magiging prangka ka. Fair ang magiging desisyon mo dito para sa sarili mong kapalaran at sa kapalaran ng iba para magpursige din sila. Sa kalusugan, ang advice ng cards, mas isipin mo yung improvement at saka healing. Kasi ang ilan sa inyo, kung hindi ka namamayat, overweight ka naman dahil sa stress. Kaya mas maigi na i-maintain mo yung healthy na kalusugan at iwasan na yung mga hindi makakabuti sa iyo. Sa mga single, naka-3 cards ka na kailangan mong i-improve yung sarili mo. At saka sa potential person, hindi mo kailangan magpanggap sa kanya kasi marami siyang gustong malaman patungkol sa iyo at maunawaan. Kung ang ilan sa inyo maganda ang relasyon, ang iba naman ay ayaw mo nang ipagpatuloy yung relationship niyo kasi nakikita mo sa person mo na hindi siya seryoso sa relasyon. At saka sabihin mo man sa person mo na magsama kayo or maghiwalay, gusto mo mag-move forward ang buhay mo sa relasyon at saka sa personal na buhay. Ito naman yung additional card. Itong the High Priestess ang nagsasabi na kung meron kang katanungan sa isip mo, nasa sa iyo na yung kasagutan. Kaya kung meron kang dapat suriin sa mga choices mo, ay pag-isipan mong mabuti. Itong Page of Pentacles ay magkakaroon ng abundance sa buhay mo. Matagal mo na itong hinihintay. Pwedeng trabaho, o kaya patungkol sa edukasyon, or sa health. Huwag ka masyado mag-worry sa kapalaran dahil maganda yung future mo. Itong Two of Wands naman, kapag ka nagkaroon ka na ng tamang desisyon sa mga choices mo, mabagal ang resulta nito. Pero worth it naman yung paghihintay mo. Kasi ito yung hinahangad mong resulta na positibo at magpapaangat sa iyo.